Nakakatakot. Baka saktan ako. Baka balikan ako. Mas gusto ko na lang manahimik. Kailangan ko bang sundin kung ano ang uso? Malibang gusto kong sundin ang aking puso. Kasalanan ko ba kung iba ako? Ayon sa isang pag-aaral, higit kalahating porsyento ng populasyon edad 13 to 17 years old ang nakararanas ng cyberviolence. Katumbas ito ng isa sa bawat 3 bata. Ngunit ano nga ba ang kaibahan ng isang simpleng biro sa cyberbullying? At higit lalo, paano mag-report kung ikaw ay biktima nito? This is Marco Romas of GMA Integrated News and this is what you need to know. Normal ang pagbibiruan sa isa't isa sa pagitan ng magkakaibigan. Pero minsan, sumusobra na ito. Masakit marinig o mabasa kahit galing sa taong hindi mo naman ka-close o di mo kilala. Minsan, mahirap matukoy lalo na kapag online kung ang biro ay biro ba talaga o sadyang maintensyong saktan ka. Ayon sa UNICEF, isa raw sa palatandaan na ikaw ay binubuli online ay kapag ang mga birong ito ay hindi na nakakatuwa para sa iyo at walang tigil kahit pasabihan mo sila na tama na. At pag ito ay paulit-ulit na ng ginagawa sa iyo despite your efforts to stop it, then it's time to call for help. Para sa mga magulang, ayon sa mga eksperto, kapag ang iyong anak ay biktima ng cyberbullying, mahalagang ipunin ang mga ebidensya at resibo, itago ang mga conversation, screenshot, i-report sa social networking site kung saan ito nangyari. Maaaring kumonsulta sa abogado o law expert lalo na kapag ito ay may kasama ng pagbabanta sa buhay. Mag-file ng report sa PNP Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. Narito ang kanilang contact details.